Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Sasagutin ko po itong comment dito sa vlog ko po kagabi tungkol sa hybrid electric vehicle at plug-in hybrid electric vehicle. Sinabi ko po kasi doon na ito yung nababagay na sasakyan dito sa Pilipinas kung bibili ka ng bago. Pero bago ko po sagutin yan, ay uunahin ko po muna itong update tungkol doon sa 280,000 na units ng Toyota na nirecall nila sa US. Ito po ay pick-ups at mga SUVs. Pero may nag-comment din po kasi sa akin at sinabi po niya, sa US naman pala yan, yung recall na yan. Sabi niya, sa US naman pala yan recall. Dapat ang i-vlog mo dito sa Pilipinas. Yun, dapat ang i-vlog ko daw po ay yun dito sa Pilipinas. Ito na nga po, itong 280,000 na units na to mga kapatid, nadagdagan to ng 3,494 units. At yung 3,494 units na yon, dito na po yun sa Pilipinas. Ang tinamaan dito yung Land Cruiser nila na 300 at yung kanilang Lexus na SUV. So ang issue nito ay katulad din ng issue nung nandoon sa mga nirecall sa US na hindi kaagad nagdi-disengage yung kanyang brake lads kapag inilagay sa neutral. Mayroong power, umaabante pa rin. Yan, ang sabi po ng Toyota dyan, ito po ay may problema doon sa software at may problema din siyempre sa mechanical kasi nga hindi nagdi-disengage eh. Kaya po mga kapatid, lagi po kayong mag-iingat. Kasi po, pwede po pala talagang kapag naka-neutral kayo ay biglang umabante ang inyong mga sasakyan. Dahil yung problema na to, mechanical at software. So yung software, nagkaroon ng glitch, ang sabi ni Toyota, i-reprogram daw yan. So napakadelikado. Ito po ay pwedeng mangyari sa lahat ng mga modelong sasakyan ngayon na gumagamit na po talaga ng sopistikado at mataas na technology. Ito po ay nakakomputer na. Okay, punta na po tayo ngayon dito mga kapatid sa sagot ko dito po sa komento ni Mr. John Michael Madulin, 9159. Ang sabi po niya, sorry, hindi talaga ako agree sa inyo. Wala naman po tayo magagawa doon kasi opinion nyo po yan. Okay, ito pa po ang sabi niya, para ka ding walang utak po, sir. Yan ang mabigat doon. Para ka ding walang utak po, sir. Huwag naman ganun, sir. Medyo masakit ng konti. Nakaka-hurt. Mas maganda talaga ang electric cars kaysa hybrid. Sir, yung hybrid po, electric vehicle din yun. Kaya nga po, hybrid electric vehicle. Yung plug-in hybrid, ganun din. Plug-in hybrid electric vehicle. So, pati yung sinasabi mong electric cars na yan, tatlo po sila, mga electric vehicle yan. Meron pa pong isa, yung hydrogen fuel cell electric vehicle. Nagsusunog din ang fuel A at nasisira ang kalikasan. Mr. John Michael Madulin, 9159, kung panunuorin nyo po yung mga vlogs ko tungkol sa electric vehicle, wala po akong sinabing hindi po maganda ang electric vehicle. Yung full EV. Wala po akong sinabing ganun. Ang sinabi ko po dito, naungusan, nalampasan ng hybrid electric vehicle at ng plug-in hybrid electric vehicle, yung sales ng electric vehicle dyan sa US. Panoorin nyo yung mga vlogs ko, marami-rami na po yan. I-select nyo lang, hanapin nyo lang dito sa channel ko yung tungkol sa mga electric vehicle. Pero kahit ako po ay pro-EV, hindi naman pwedeng hindi ko po sasabihin yung mga downside din nitong mga electric vehicles na to. Kasi ang mamumroblema dito, yung makakabili kung sakaling hindi niya po ito alam. Sir John Michael Madulin, ito pong mga hybrid na yan, kung matututunan mong gamitin yan, from 0 to 40 miles, 0 to 50 miles, or tumatakbo ka ng 0 to 60 kilometers per hour, hindi gumagana yung internal combustion engine yan. Talagang nakakatipid ka. Walang emission yan. Dahil ang gumagana dyan, yung electric motor, pati yung baterya, pati yung generator. Kaya kung sinasabi mo na mas maganda talaga yung electric cars, ang sabi mo sa comment mo, totoo naman yun, electric cars po lahat yan. Ang kagandahan lang nitong plug-in hybrid at yung mga hybrid electric vehicle, kahit na maubusan ng karga ang baterya mo, makakauwi ka pa rin. Magagamit mo pa rin ang sasakyan mo. Ang problema kasi dito sa mga electric vehicle na nandito ngayon sa Pilipinas, dahil kulang na kulang tayo ng mga charging station, kung ikaw ay mauubusan ng karga at umuwi ka ng probinsya, saan ka magkakarga? So iyan ang mga problema hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Kaya wala po akong sinasabi, John Michael, na hindi po maganda ang electric vehicle. Dahil unang-una nga, lahat po yan
Puro mga electric vehicle yan. Iyon nga lang, itong hybrid may kasama siyang internal combustion engine. At doon naman sa hydrogen fuel cell, hydrogen naman ang gamit niya at saka yung electric motor. At sinabi ko rin po sa vlog ko John Michael kagabi, kesa ang gamitin mo ay itong mga internal combustion engine na inabutan na natin ng mga luma na, pati yung mga bago ngayon na binibili mo na mga internal combustion engine ng mga sasakyan, mas makakabuti na gamitin mo na lang itong plug-in hybrid at itong hybrid electric vehicle. Dahil nga, pwedeng hindi mo mapapagana yung internal combustion engine na yan, hindi ka magsusunog ng gasolina, walang emission kung mame-maintain mo na ang ginagamit mo ay yung kanyang electric motor. Sa mga vlogs ko po tungkol sa electric vehicle, marami din po ang kumontra doon, marami din doon ang sabihin na natin na hindi po pabor sa mga ini-explain ko tungkol sa electric vehicle. Pero wala po akong sinabi sa kanilang wala po silang utak. Kasi medyo masakit po yung pakinggan. John Michael, hindi ko na isa-isahin ang ganda ng electric vehicle. Tulad nga ng sinabi ko sa iyo, marami na ako mga vlogs tungkol dito. Ngayon, ang tanong naman natin, bakit ba kakaunti lang ang electric vehicle dito sa Pilipinas? At bakit ba kakaunti ang bumibili? Ayon sa Electric Vehicle Association of the Philippines or EVAP, 16,000 lang na units ang nakarehistro sa kanilang grupo. Ito ay noong nakaraang taon. So, maaaring nadagdagan yan o baka ngayon nasa 20,000 units na itong mga electric vehicle na yan. Kung sakaling biglang dumami ang mga electric vehicle dito sa Pilipinas, handa ba ang mga makakabili ng mga electric vehicles na to doon sa problema na kinakaharap ngayon ng United Kingdom, UK at ng US dito sa mga electric vehicles na to? Kulang na kulang sila ng mga technicians, mga repairmans at mga mekaniko nitong mga electric vehicle. Itong electric vehicle car sales diyan sa United Kingdom ay napakalungkot. Dahil nga po, sobrang mahal din ng mga repairs at mga spare parts, lalong-lalo na nitong battery ng mga electric vehicle. Isang malaking hamon po sa kanila ngayon kung saan sila makakahanap at makakakuha ng mga magagaling na mga technicians at mga mekaniko. Lalo pong tumataas ngayon ang singilan doon. At ito po ang inirereklamo ng mga insurance company dito. Kasi ganito po yan mga kapatid itong mga electric vehicle, lahat po yan naka-insured pag binili mo. Dito sa Pilipinas, ang pagkakaalam ko ay umaabot ng 48,000 per year ang insurance nitong mga electric vehicle na to. Yung mga magagandang klase pero diyan po sa UK, lahat po ng mga sasakyan dyan na electric, yan po ay naka-insured. At kapag ka po nasisira itong mga sasakyan na to, ang nagiging problema po nila ay matagal ang dating ng mga replacement parts. Talagang nagtatagal na siya. At ang mabigat pa doon, kapag ka nagkaroon, kahit kaunting damage lang or dents yung battery, hindi na po yan pwede. Kailangan na po nilang palitan yan. Pero dito sa Pilipinas, napakamamahal po ng mga units ng electric vehicle na nandito. Ngayon, siguradong mataas din ang insurance niyan. At mabibilang mo din po talaga sa daliri mo yung mga mekaniko na pwede dyan, yung mga technicians. Pero sa totoo nga lang po, itong mga electric vehicle, halimbawa BYD, Tesla, Nissan, lahat po yan, pati Toyota, pati Honda, hindi naman nila ipapagawa yan sa mga shops na hindi po pag-aari ng mga kasa na yan. So yung mga unit na yan, lahat ng mga electric vehicles na yan, sa kasa lamang po yan gagawin. Talaga pong kakaunti lang ang mga trained mechanics at mga technician nitong mga electric vehicles dito po sa Pilipinas. Ito pong reklamo ng mga insurance dyan sa UK, talaga pong namumroblema sila dahil itong mga spare parts at mga replacement parts napakatagal pong dumating. Kaya halimbawa, merong isang electric vehicle na bumangga dyan o nagkaroon ng problema, i-order nila ngayon yung mga pyesa nila sa ibang bansa. Kung hindi man doon gawa yung mga electric vehicle na yan, ang tagal pong dumating. At dahil sa matagal dumating yung pyesa, ito pong mga may-ari nito, papahiramin muna nila yan ng mga service vehicle na iyon ay inuupahan din itong si insurance. Kaya minsan ang nangyayari, napupunta na sa junk itong mga electric vehicle na to na insured pa sa kanila. Kapag ka ikaw ay insured, nabangga ang sasakyan mo, nasira ang sasakyan mo, ipapagawa mo yan sa kasa, ang sasagot niyan insurance. Habang iyan ay naghihintay ng pyesa, kung ilang buwan yan, magrereklamo tong may-ari. Kaya nga po sila nagbabayad ng malaki sa insurance taon-taon. Ngayon, ito namang singil ng kasa, ito namang singil ng mga shops na yan, napakatataas nga dahil kakaunti lang sila. Kaya ngayon, nagrereklamo tong insurance. Kaya po, Mr. John Michael, kung ikaw ay may electric vehicle na ngayon, huwag kang papayag na hindi mo yan ikuha ng insurance. Dapat nagbabayad ka ng insurance. Sa electric vehicle, hindi po pwede yun.
Dahil anytime pwedeng sumabog yan, anytime pwedeng magkaroon ng problema yan. At kapag ka nasira ang battery mo, sino ang bibili ng battery? Ikaw ba o yung insurance? Kung hindi ka naka-insured, siyempre ikaw ang bibili ng battery na napakamahal. At dahil na rin po sa mga problema dyan sa UK, pati po itong mga charging stations at yung mga kagamitan tungkol dito ay naantala na rin ng pagdi-deliver. Alam niyo po mga kapatid, kung tutuusin, mataas ang teknolohiya diyan sa mga bansa diyan sa UK. Pero bakit ngayon ay nagkakaproblema sila na makahanap ng maraming mga magagaling na technicians at mekaniko at mga engineers na gagawa nitong mga electric vehicles na to? Sinabi po nila na mayroong 1 million na mga electric vehicles dyan sa United Kingdom. At sinabi rin po nila na pagdating ng 2035 ay lalo pong lalala ang problema sa paghahanap nila nitong mga magagaling na technician, mekaniko pagdating dito sa electric vehicle. Kaya hanggang ngayon po ay hindi sila tumitigil para i-train ang marami pa nilang mga technicians doon na maka-adapt dito sa technology ng electric vehicle. Kasama po sa pinoproblema ng mga insurance dyan sa United Kingdom na kapag ka po nabanggang isang electric vehicle, titignan po nila ito kung ito ay marirepair pa ba or papalitan na lamang nila. Pero dahil nga po sa matagal ang dating ng mga parts, matagal at napakamahal po ng baterya, dumarating po doon sa point na kung parehas na lang din naman ang magagastos doon sa halaga ng bagong electric vehicle, ito ay pinapalitan na lamang po ng insurance. Ngayon, kukunin nila yung mga sasakyan na to, dadalhin doon sa kanilang mga yarda at kakatayin na po ito. Gagawin na po nila itong mga scrap. At yung mga pwedeng pyesa, ibebenta nila yan, parts out, parang dito rin po sa Pilipinas. Pero yung mga baterya po na galing dito sa kanilang mga tinake over ng mga units, hindi na po nila yan gagamitin, i-recycle na po nila yan. Diyan po sa UK, meron po sila dyan na nagdi-dismantle ng mga sasakyan, yung Cinetic. Sabi po nila, 55% nitong mga electric vehicles at mga vans ang kanilang dinidismantle. At yung mga batteries nito ay nire-recycle na po nila. Alam niyo po mga kapatid, kahit po si Tesla dyan sa US, nagkakaproblema rin po na makahanap ng mga magagaling na technical shops para i-repair yung mga Tesla units na yan. Kaya nga po itong malaking rental car dyan sa US, idinadjunk na lamang po niya itong mga binili niya sa Tesla na mga units. Napakamahal po ng singil kung ipapagawa pa po nila itong mga sasakyan ni Tesla. Itong mga sasakyan na nandyan sa UK, sa totoo lang, sabi po nila, pwede pa naman daw sana itong i-repair. Pwede pa po itong maayos. Kaya lang, napakamahal po ng halaga nitong mga baterya na to. Nagkakahalaga po ng 15,000 pounds. Ang katapat po nito ay 19,000 US dollars. At dito naman po sa Pilipinas, ay ito po ay 1,064,000 pesos. Ito po nga halaga ng mga baterya na to. Kaya kung masisira talaga ang mga baterya nito, mga electric vehicle na to, kung dito man sa atin, kung may Tesla dito, yung Nissan, yung Honda, magkano naman po ang halaga dito sa Pilipinas? Kaya Mr. John Michael, kapag po ikaw ay nagkaroon ng electric vehicle or kung meron ka man ngayon, huwag mo pong kalilimutan na magbayad ng iyong insurance premium taon-taon. Kasi po baka mamaya wala kang ipambili ng mga baterya nitong electric vehicles na to. Mga kapatid, ito ngayon yung isang dahilan kung bakit ang sales ng electric vehicle sa buong mundo ay lumungkot. Sabi nga po nila. Bumagal at naungusan siya nitong mga hybrid electric vehicles, nitong mga plug-in hybrid. At ito nga, dinidevelop pa ngayon yung hydrogen fuel cell. Ako po ay isang pro-EV, pero hindi naman pwedeng hindi ko ipagtapat or hindi ko i-share sa inyo kung ano itong mga problema na to na nararanasan ngayon dyan sa United Kingdom. Dahil nga po sa kakulangan ng mga technicians, mga mekaniko, at yung mga spare parts, at yung mga gamit na para dito sa mga electric vehicle nanggagaling pa sa iba't ibang bansa yan, pati yung technology nanggagaling din sa iba't ibang bansa, nagkakaproblema ngayon diyan po sa UK. Doon pa nga lang sa 1 milyon na sinasabi po nila, nagkakaproblema na po sila. What more po kung madagdagan pa na madagdagan yan, sabi nga po nila sa 2035. Dapat po talagang dumami itong mga technician, itong mga mechanics na trained pagdating dito sa electric vehicle. Pero paano mo po gagawin yun, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas? Kaya dapat po ay hindi maranasan itong mga nakabili ng electric vehicles, itong nararanasan ngayon dyan sa United Kingdom. Napakamahal ng kanilang repair jobs, napakamahal ng kanilang insurance, napakamahal ng mga spare parts. Kaya po, Mr. John Michael, kung magkaroon ka ng pagkakataon, sana po magtayo ka ng electric vehicle learning center
kung saan itong mga bagong mga mekaniko, bagong mga technicians ay maturuan mo dito. Dahil sa totoo lang po, maganda naman po talaga ang electric vehicle. Biro mo, wala ka ng susunuging gasolina. Kakargahan mo lang naman yung mga batteries mo at go ka na. So hindi ba napakaganda din talaga nun? Pero yung mga problema po ngayon, itong mga electric vehicles na to, sobrang dami. Sa sobrang ganda ng electric vehicle, sobrang dami rin po ng problema ngayon na kaakibat nito. Pag dumami na po itong mga electric vehicles dito sa Pilipinas, handa na po ba tayo? Marami po ba tayong mga technician? Marami po ba tayong mga mekaniko? Tulad ko po, hindi ko po kayang i-repair yan. Kasi wala pa po talaga akong proper training dito sa electric vehicle. Pero pwede ko pong itry. Kaya po Mr. John Michael, yung sinabi niyo po sa akin na wala po akong utak, hindi naman po ako nagagalit sa inyo. Doon sa maraming makababasa nito, alam po nila kung sino po si Otto Ranz. Uulitin ko lamang po mga kapatid, ang pag-aari po ng isang electric vehicle, mapa hybrid, mapa plug-in hybrid, mapa hydrogen fuel cell, at ito nga pong battery electric vehicle, ito pong mga sasakyan na to ay hindi po ordinaryong mga sasakyan. Mayroon po siyang mamahaling battery na kailangan nyong alagaan. At ang insurance po ng mga sasakyan na to, lalong-lalo na yung battery electric vehicle ay napakalaki. 45,000, 48,000, 50,000 taon-taon. Hindi po pwedeng magbago ang presyo ng insurance na ito. Magbabago lamang yan kung ang presyo ng baterya ay bumababa din. Pero kung hindi naman po bumababa ang presyo ng electric vehicle, pati yung mga parts nito mananatili pong mataas ang presyo ng insurance niyan. At hindi mo po yan pwedeng hindi babayaran taon-taon. Dahil kung masisiraan ka ng iyong electric vehicle, ng baterya mo, or kung anumang parts, kung anumang mga modules diyan sa electric vehicle mo, kawawa ka dahil napakamamahal po ng pyesa niyan. Yan nga po ang nangyayari ngayon sa UK. Napakalaki ng problema nila sa spare parts, napakalaki ng problema nila sa mga mekaniko. Sana po, tutukan nyo pa po itong mga vlogs ko tungkol sa electric vehicle. Marami pa po tayong inihahanda tungkol dito. Kaya lang, dahil nga po karamihan ng mga electric vehicles na narito sa Pilipinas ay puro gawang China, hindi muna po ako nagbablog talaga ng mga electric vehicles. Kaya po sana maintindihan nyo po ako. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.